sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions po ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ginoong Rodolfo C. Rondon, Council Member ng NAPSI, Artisanal Fisherfolk Sectoral Council para talakayin po ang mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapabuti at pangangalaga po sa kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda, pati na rin ang mga pangunahing legislative agenda na isinusulong po ng sektor ng mangingisda. Pinagdiriwang po natin ng National Farmers and Fisherfolk Month tuwing Mayo at Rudy, thank you for joining us. Kaugnay na rin po ng celebration ito ng magandang umaga po. Alright, Rudy, simulan po natin sa mga programang ipinatutupad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakakabenepisyo po dito ang sektor ng mga mangingisda. Ano-ano po itong mga programang ito na nakatutulong po sa sektor? Unang-una kasi ang programa, partner namin kasi dyan yung BPAR. Sila yung nagbibigay sa amin ng mga livelihood, mga programa. Number one dito, yung programa nila, yung scholarship program para doon sa mga anak ng mga mangingisda. Na bawat region, meron silang islat na binibigay sa mga anak ng mga mangingisda. Yun. Tapos pagka nakatapos yun sa pag-aaral sa kanila, sila na rin mismo yung kumukuha para maging empleyado ng BPAR region. Okay. Kaya so mga scholarship programs. Opo, maganda po talaga, malaking tulong para sa mga fisherfolk na kagaya namin. Tapos yung pangalawa, yung mga kanilang mga livelihood na binibigay sa amin, yung mga aquaculture, ino-orient nila kami, ang bawat organization kung paano ang pag-asikaso ng aquaculture. Meron naman pong training silang binababa para doon sa mga participant na kanilang makukuha. Yun po. Okay. Yung mga sa pagdating naman po sa mga bangka na ginagamit po ng ating mga mangingisda, papaano po nakatutulong dito yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno? For instance po, BFAR, para po i-capacitate pa yung ating po mga fisherfolks. Sa amin po, sa bayan po namin dito sa Nabota, sa taon-taon may budget ang aming LGU dyan sa paggawa ng mga nabubangka. Bali, share sila ng BPAR. Ang sa amin po sa LGU, mayroon silang binababa dyan na para doon sa material na ginagamit sa paggawa ng fiberglass boat. Tapos ang BPAR naman, sila yung sa technical, sa paggawa, at saka doon sa makina, tapos sinasamahan pa nila ng lambat. Malaking tulong po para sa mga fisher po kasi ang priority ng aming LGU ngayon yung mga walang bangka. At matigilan na rin yung mga pagputol ng mga punong kahoy. Kasi yung karamihan ng bangka kasi galing sa kahoy yung ginagawa. Ngayon, minumulat nila yung ating mga mangingisda na dapat matuto na tayo na huwag magputol ng kahoy. Kaya binuksan itong fiberglass boat na siya yung magandang gawing bangka para sa mga gamit panganap buhay ng mga mangingisda. Yun po. Alright, well, there are efforts of course and various programs para makatulong po sa ating mga mangingisda. Yes, But then again, may mga pagsubok pa rin po kayong mga kinakaharap ang sektor na ito. At present, ano po yung mga pagsubok at hamon pa rin na patuloy pong nilalaban at binibigyang solusyon ng sektor? Alam nyo, ma'am, sa hanay po namin, kami yung napaka-risky ng pamumuhay, nasa vulnerable na pamumuhay. Unang-una kasi marami kaming risky na inaabot, lalo pag panahon ng kalamidad, hindi kami kumikita. Tapos yung nadagdag pa ngayon yung issue na bumaba ng Supreme Court na pinapayagan nilang pumasok yung commercial fishing sa loob ng municipal water na dapat ang municipal water, ang stock ng municipal water ay para sa mga livelihood ng mga mangingisdang artisanal fisherfolk, ng mga municipal na mangingisda. So yun yung malaking banta sa amin para sa kahirapan kasi nga once na pumasok na yung commercial
fishing sa loob ng municipal, ubos lahat ng stock namin dyan. Paano na yung aming inaasahan na pangtusto sa pang-araw-araw naming kabuhayan. Yan po yung number one naming problema ngayon. Yung decision ng Supreme Court ng Malabon. Okay, with that, ano po ang inyong panawagan, kaugnay po sa naging desisyong ito? Yun ang panawagan ng buong sektor ng mangingisda na dapat baguhin. Pag-aralan nilang mabuti yung livelihood na para sa municipal fisher folk na nasa loob ng 15 kilometer ng municipal water, dapat hindi na nila payagan ng commercial dyan. Kasi alam naman natin ng commercial, pagka nandyan na yun sa loob ng municipal water, hanggat may isda, uubusin nila yan. Hindi kagaya ng mga municipal fisher, pag nakahuli po ng mga 40 kilos, 50 kilos, malaking tulong na po sa amin yan. Malaking kaluwagan na po sa pamumuhay ng bawat maingisdang municipal po yan. Well, with that call sa inyong panawagan na yan, I hope ay mag-open pa yung iba't ibang mga dialogue, mga talakayan para sa ikabubuti po ng ating mga municipal Yes, fisher folks. Now, nabanggit yung isang hamon kanina, yung tungkol sa kalamidad. Talaga nga namang hindi makatatakas dyan ang ating mga mangingisda, Yes, kapag nandyan na yung mga calamities, mawawalan talaga ng kita. And with that, ano po yung pwedeng mga paghahandang gawin o kaya mga alternatibong mga programa na rekomendasyon po ng inyong sektor para po sa mga ganitong sitwasyon? Sa akin po, sa tingin po naming sektor dyan, dapat ang bawat LGU o ang bawat LGC ng ating gobyerno may nakalaan na alternative livelihood na para sa mga mangingisdang naapektuhan. Kasi like pagka may bagyo, pinakamahina niyan, 5 araw na hindi ka kikita. Dapat meron silang source na pagkukunan ng kabuhayan, ng pagkain man lang para suporta doon sa mga maapektuhan. Yun po sana. Okay. Ano pa po yung iba pa yung mga rekomendasyon mula po sa inyong sektor sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno and ganoon na rin po sa mga local government units na makakabenepisyo po dito ang ating pong mga mangingisda? Sa amin, sa recommendation namin dyan, dapat yung support ng LGU para doon sa mga talagang maapektuhan. Kasi sa amin naman, hindi naman lahat ng mangingisda ay apektado. Meron kasing mga nasa higher level naman, yung mga operator na medyo nakakaangat sa buhay. Ang priority natin, yung mga tao natin, na talagang sila yung umaasa na makakakuha ng tulong para sa atin. Sila yung priority natin mabigyan ng tulong para sa kanila naman. Yun po sana yung bigyan ng trabaho na maayos. Yung long-term livelihood ba? Kasi mahirap umasa doon sa mga ayuda na binababa ng mga LGU, ng gobyerno. So something that is sustainable. Yung ayuda na binibigay, pang 1 linggo lang ho yun eh. Hindi kagaya yung livelihood na panghanap buhay na talagang siya yung magsasalba ng buhay ng pamilya, para sa pamilya. Hindi lumakas man, may bagyo man, hindi makalaot. At least kahit pa paano, merong income na papasok. Okay, speaking of income at livelihood, well, kabi-kabila rin po yung mga developments na ginagawa Yes, sa iba't ibang mga lugar. At minsan ay naaapektuhan po ang ating mga mangingisda. Kayo po ay nare-relocate. So, ano po yung maaring gawin ng mga LGU siguro at ibang mga ahensya ng gobyerno para naman po hindi mapabayaan yung ating mga mangingisda kapag po may mga iba't ibang mga development na ginagawa sa mga lugar? Para sa amin, dapat bago mag-relocate o tamaan, kasi yung development, lalo dito sa NCR, napakatindi ng development na talagang napaka-risky para isa sa mangingisda yung ma-displace ka sa iyong paninirahan. Kasi unang-una, malalayo ka sa hanap buhay. Tapos, yung bangka mo, yung panganabay mo, mapapabayaan mo. Kaya dapat magkaroon sila ng fisher folk settlement na talagang nakalaan para sa mga mangingisda na kung saan malapit sa pangisdaan ng bahay, tapos ang bangka nakikita. Yun sana po yung magkaroon ng disenteng paninirahan. Well, Ka Rudy, alam nyo kayong mga magsasaka, katuwang na rin yung ating mga mangingisda at saka mga magsasaka. Kayo ay mga
mga daan namin para kami magkaroon ng pagkain sa aming hapagkainan. Kaya nararapat lamang na ang mga fisher folks and also farmers ay mabigyang prioridad sa mga programa ng ating pamahalaan. Now that we are celebrating itong National Farmers and Fisher Folks Month ngayong buwan na ito, ano po yung mensahe po ninyo sa mga kasama po ninyo sa inyong sektor? Sa akin po, sana magkaisa tayo, huwag tayong bumitaw kasi ito ay laban ng ating grupo, ang sektor natin, na kailangan alagaan natin yung ating food security. Huwag natin baguhin yung paggamit ng katubigan at ng kalupaan. Dapat kung ano yung gamit niyan, doon tayo mag-focus. Tingnan din ng ating gobyerno kung paano maalagaan yung ating pangkabuhayan ng bawat tao. At saka yung ating pagkain talaga, number 1 yan eh. Dapat nakapokus tayo sa ating kabuhayan, yung food security, huwag mawala yan para dun sa... Huwag tayong umasa sa pag-i-import kasi darating ang araw, yung ini-import natin pagkain, iipitin tayo ng ibang bansa niyan. Mapapamahal tayo ng gastos lalo niyan. Kaya sana, one country, meron tayong sariling pagkain na hindi tayo aasa sa ibang bayan, sa ibang bansa. At yung nabanggit yung food security, yan rin naman ang nais ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos sa tutukan po ng kasalukuyang administrasyon. Well, malugod po kami nagpapasalamat sa inyo, Ka Rudy, sa inyo pong mga ibinahagi sa amin dito sa ating programa at sa ating pong mga manonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Ka Rudy, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.